Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng Pilipino dito sa loob ng bansa, magandang hapon po sa inyo. At yung mga kababayan po natin naman na mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino migrants, saan man po kayong bahagi ng mundo, magandang araw po sa inyo. At syempre yung ating team replay na habol po maya-maya lamang, magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang pagtatanghal, sama-sama po tayo dito po sa inyong pahina, ang Tinig Maisog. Ngayon po'y araw na ng Tuesday, April 28. Napakabilis po ng panahon. April 28, Tuesday 2026. At ang oras po natin ngayon ay ganap ng 5:01 ng hapon. Kaya hihingin ko po muli ang inyong pahintulot na sana po ay pasamahin ninyo ako, papasukin ninyo ako, patuloyin po ninyo ako kung nasan man po kayo ngayon at hayaan po ninyong samahan ko kayo sa ating pag-live podcast ngayong hapon. Ang ating pong pamagat, Haring Mandarambong, Oplan Save the King. No? Haring Mandarambong, Oplan Save the King. At kagaya po ng ating paulit-ulit na requests po sa inyo, sana ho yung mga nasa Facebook, nakikiusap po ako para malabanan natin ang pagsikil sa malayang pamamahayag. Nakikiusap po ako sa Facebook, sana ho ipagbigyan ninyo ako yung mga nasa Facebook. Damihan po ninyo yung pag-share para malabanan po natin yung pag-shadow ban ng kasalukuyang administrasyon. Ano? Sana ho'y patuloy kayong mag-like, mag-react, mag-comment, mag-share, at mag-follow sa Facebook. Importante po yung pag-share para higit pong lumaganap yung atin pong ugnayan at mensahe at malabanan po natin yung fake news. Yung fake news, pag-usapan din po natin bahagya yan, yung fake news. Ano? At yung mga nasa YouTube, ako po'y nagre-request din na bukod sa inyong patuloy na pag-like, pag-comment, pag-react, pag-subscribe, kinakailangan po sana ipagbigyan din ninyo ang aking munting hiling na mag-share din po kayo para po hindi tayo ma-shadow ban ng kasalukuyang administrasyon. Ano? Ang ating pong pamagat ngayong hapon, Haring Mandarambong, kagaya po ng ating paulit-ulit na sinasabi, bahagi po ng ating advokasya na maiangat ang kaalaman at kamulatan ng sambayanang Pilipino upang hindi na po tayo basta-basta mabudol muli. Pasensya na po kayo, medyo namamalat yung aking boses sapagkat napakainit po sa labas. Kahapon pa, kagaya po ninyo, tayo nagtatrabaho din, nagbabanat ng buto, napakainit po yung labas-masok ka sa malamig, sa aircon na lugar, sa sasakyan na naka-aircon, pagbaba mo napaka-mainit, napaka-maalinsangan, yan po ang idudulot niyan. Marami na rin ho ang nagkakasakit pero mag-iingat po kayo. No? Habang tayo po ay, bago po tayo tumuloy, nais ko lang pong batiin muna yung unang-una ngayong araw, si At Maria Socorro Mejia. Dahil ang request niya, wait na ako dito sa iyo, Attorney Vic. Shout out po sa iyo at mga makakasama natin sa live. Galing po yan kay At Maria Socorro Mejia. Speaking of kasama sa live, base po dito sa aking Magic Eye, maraming salamat sa halos 800 live viewers po natin at higit pong mas marami yung nasa Facebook. Sana po yung nasa Facebook ang aking pong pakiusap, ang aking pong hiling. Sana po i-share ninyo ang every live podcast po natin para hindi po ma-shadow ban, hindi po nila makontrol yung ating pahina. No? Ganun din no, pagbati. Ito po yung last live po natin. Si @moonlit_chick @moonlit_chick ng Navotas City. Maraming salamat. Shout out daw, sabi ni @moonlit_chick. Ganon din si Maria Fe Villamon
at Maria Fe Villamon ng Indiana, USA, si at Meray-18 at Meray-18 from Singapore naman. Hindi rin po pwedeng magtuloy-tuloy tayo ngayong araw nang hindi po natin binabati ang ating kaibigan, nakikipagsapalaran, bahagi siya ng OFW natin, si Myra Abdullah or Myra Taurus, nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Myra Abdullah, happy birthday sa iyo. Kabahagi po natin siya sa Hakbang ng Maisog, Kuwait. At kahit po nasa Kuwait po si Myra Abdullah or Myra Taurus, sa pagse-celebrate niya ng kanyang kaarawan, tumutulong pa rin ho siya sa mga kababayan natin sa Maguindanao del Norte. Maraming salamat, Myra. Happy birthday to you. Ganon din ang aking nakasama kanina, nakilala kanina, si Miss Tess Umali ng Marikina. Tess Umali, maraming salamat. Aasahan ko ang iyong patuloy na pagmamalasakit at suporta sa inyong lingkod. Tess Umali at lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Marikina, salamat, mabuhay po kayo. And of course, si Dr. Dave Dalida. Dr. Dave Dalida at ang kanyang mga kaskwela, ang kanyang mga batchmates, si Dr. Dave Dalida, magkakaroon daw po sila ng reunion. So shout out sa mga kaklase at batchmates, kaibigan, barkada ni Dr. Dave Dalida. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pag-follow sa ating podcast. Ito po yung mga dati, hinahabol ko lang. At Charito Mercado from New York, USA. At Charito Mercado, maraming salamat. Ganon din kay at Maria Socorro Mejia, yung number 1 natin kanina. And of course, aking kaibigan, si Judy Bernardino and Alexander Uy. Ma'am Judy Bernardino and Sir Alexander Uy, maraming salamat. Sila po'y nanonood ngayong hapon. Mabuhay po kayo. Siyempre, ang ating kaibigan mula sa Mindanao, si Asam Ulangkaya. Asam Ulangkaya, mabuhay ka and welcome to Metro Manila, Asam Ulangkaya. And nagbe-birthday rin ngayon. Nais kong batiin ang aking kaibigan from Davao City, si Miss Rose Lynn. Ma'am Rose, happy birthday. Alam kong meron kang simple, subalit makabuluhang selebrasyon ngayong araw. Ang aking kaibigan mula sa Davao City, si Ma'am Rose Lynn. Maraming salamat at yung iba, babatiin din natin mamaya. Kagaya lang ni Malago sa tubig. At Malago sa tubig. Si at Filipino Boy 64, maraming salamat. Si at Susan, maraming salamat. May audience po tayo, of course, marami rito from Dubai. Si Juves Orven at si at Nelisa 20 at Galaxy. Siyempre, lagi nating kasama from Singapore yan. Pati si at Prayer Warrior from Singapore, kay at Nano Ni from Denmark. Ito maganda, si at Alma Beltran, finally naka-live din. Thank you at Alma Beltran at ikay nakasubaybay at naka-live din. Si Ruselith Bacalya from Cebu at si at Ayin, gandang hapon po, Ria from Singapore. God bless po. God bless you too, Ria from Singapore. Yung iba, batiin din natin mamaya. Meron pong isa, si at Dante Lansang, watching from Dipolog City naman, si Dante Lansang. At si Grace, watching from Bago City, Negros Occidental. Maraming salamat. At si Rina Mede, mabuhay ka, Attorney Vic, maraming salamat. O si Basta Ilongga Guapa, hello po Attorney Vic, God bless. Basta Ilongga Guapa, maraming salamat. May God bless you too. At si from Sydney, Australia, si Nox Kionisala from Sydney, Australia. At from Canada, from Edmonton, Canada, si Arjoy Bacoli.
Arjoy Bacoli from Edmonton, Canada. Mabuhay po kayo, Attorney Vic. Isa po ako sa nakabili ng Kingmaker book. Uy, maraming pong salamat sa iyong pagsuporta at pagsubaybay. Maraming salamat din ho sa mag-1,000,000 live viewers na po natin. Balik po tayo sa ating programa, Haring Mandarambong, Oplan Save the King. Kagaya po nung last Friday, atin na pong naging kaugalian, labanan natin yung fake news. Speaking of fake news, dahil marami tayong pakikitang video mamaya. Bago po mag-react, yung napakapikon at napaka-reactive na administrasyon ni Bongbong Marcos, pakinggan po ninyo yung Armed Forces of the Philippines 2nd Infantry Division. Iunahin ko lang po ito. Yung AFP 2nd Infantry Division, magsasagawa po sila ng Digital and Social Media Summit. Ganda po yon. Digital and Social Media Summit, pamumunuan po ito ng Armed Forces of the Philippines 2nd Infantry Division. Basahin ko lang po ito, mahaba ito. Si Tito Advincula, maraming salamat po, Attorney Vic, for being part of good governance. Thank you for your genuine help to the people and to eliminate the syndicate group in Congress and Senate, especially the communists who are in the Senate and Congress. Where have you seen a country where the communist frontline is in the Senate and Congress? Dito lang nga po sa Pilipinas yan. Pero kaya kayo ay may tinig maisog. Kaya po ako naririto bilang tinig ninyo. Sisikapin po nating labanan yan. No? Si Supeng Tamayo, work na ako, sayang di ako makapanood ng live. Next time uli po, Senator Attorney Vic Rodriguez, God bless you. Supeng Tamayo, okay lang yan. Habol ka mamaya sa replay. Salamat pa rin. And may God bless you too. Pati si Lydia Dayaw watching from Brunei. So marami rin po salamat muli sa mahigit almost 1,000 live viewers based on my magic eye. Pakiusap ko po uli yung mga nasa YouTube at yung mga nasa Facebook. Sana po ay patuloy kayong maging aktibong bahagi, mag-like, mag-comment, mag-react. Importante po yung pag-share ninyo on both social media platforms, YouTube and Facebook. Pakiusap ko po iyon at kayo po'y sana ay mag-follow at Oplan Save the King. Pag-usapan po uli natin, ilagay natin sa tamang konteksto dahil nga po yung binabanggit ko kanina, yung AFP, 2nd Infantry Division, meron po silang isasagawang Digital and Social Media Summit. Bakit ko po naisingit ito? Sapagkat ang kanila pong Digital and Social Media Summit on combating misinformation and on strengthening public trusts. So yung AFP, 2nd Infantry Division, targetin ninyo yung inyong Commander-in-Chief sapagkat siya yung #1 reporter ng fake news. Tanungin nyo sa kanya, BBM, kala ko ba siguradong sigurado tiyak ka na naaresto si Saldico? Ito po ay bilang tugon doon sa pinalathalang information ng AFP, yung Armed Forces of the Philippines 2nd Infantry Division. Magsasagawa po sila ng Digital and Social Media Summit on combating misinformation and on strengthening public trust. Tanong, AFP, 2nd Infantry Division, iimbitahin nyo ba o imbitado ba yung inyong Commander-in-Chief? Di ba? Para matuwid ninyo yung mga baluktot niyang pagbabalita. Imbitahin nyo ba si Bongbong para matuto siya na hindi na magpalaganap ng maling information? Fake News King. Ang title po natin ngayon, Haring Mandarambong. Pwede ring hari ng fake news. Pwede ring hari ng sablay. So yung Haring Mandarambong, Oplan Save the King. So yan, sinusundan ko lang yung mga linalathala ng mga sangay ng pamahalaan, pati na ng ating kasundaluhan, yung AFP, 2nd Infantry Division.
Digital and Social Media Summit on Combating Misinformation and Strengthening Public Trusts. So, tanong, iimbitahin niyo ba si Bongbong? Tuturuan niyo ba yung lukaret sa palasyo, yung lukaret sa Malacanang na napakasinungaling? Inimbita niyo ba yung kalihim ng Department of Justice na nagkakautal-utal na ayaw sabihin yung salitang aresto o napakawalan na o wala na, laya na si Saldico? Hindi po kasi na-establish na talagang arestado. Kagaya po ng sinasabi ko, mainam kung naaresto para ituro na niya all the way hanggang kung sino yung ultimately may pananagutan. Subalit, ibang kwentuhan po pag yung mismong Chief Executive Officer of the land, no? Ibang usapan po pag yung Commander-in-Chief ang nagpapalaganap ng fake news. Hindi ko naman po sila nakakausap, subalit nakita ko po bilang Pilipino, sa tingin ko dapat nating kahit paano pasadahan yung ikinasong bago na naman kay Jay Sonsa at kay Eric Celis. Hindi ko po alam yung buod, pero kung kinasuhan si Jay Sonsa at si Eric Celis, dapat siguraduhin, panagutin din si Bongbong Marcos. Bakit? Fake news din yun na arestado si Saldico. In fact, hindi lamang fake news, ito po ay maituturing na malisyoso. Bakit? Kinakailangan nila ng pamatay sunog. At habang pinapatay ang sunog, kinakailangan lang lumikha ng mga istorya kahit hindi totoo para pagtakpan ang kanilang malinaw na bulilyaso. Kagaya po ng Haring Mandarambong o Plan Save the King. Itong mga nakaraang araw leading into the weekend at ngayon na naman po, ang tanong, si Saldi, si Tambaloslos o si Cheese? Ano yung tanong na yan? Sino sa kanilang tatlo ang handang magpakulong upang pagtakpan at aminin ang napakalawak na kurakot at korupsyon at salbahin ang hari ng kasalukuyang administrasyon? Wala po muna tayong conclusion, mamaya po iyon, antayin ko rin po yung inyong observation, kung sino sa tingin ninyo yung Haring Mandarambong at Oplan Save the King. Pero nakikita natin, tatlong naglalakihang pangalan na ang ipina-float o lumalabas. Saldico, matagal na yan. Diba, Saldico? Si Tambaloslos o si Martin Romualdez, last week lamang yan. Totoo kaya na nag-aaway-away na sila? Maaring parte ng drama, pero kung titingnan ninyo, aatras ko ng kaunti yung mga lumabas na report, na mga affidavit, ang tinutumbok tila ay papunta sila kay Cheese Escudero. Yun ang kanilang iipitin. Kaya nga ang tanong ko, sino sa tatlo ang mapalad na magiging scapegoat? Si Saldi, si Tambi, o si Cheese? Haring Mandarambong o Plan Save the King? Simulan po natin doon sa BICAM report. Di ba na-discovery natin kasama si Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao, aking amigo, nanonood yan. Magandang hapon sa iyo, Congressman Sid Ungab, at ang mga mamamayan ng iyong distrito at ang buong Davao City. Marami pong salamat. So si Saldi, si Tambi o si Cheese, sino yung magiging sobrang giting sa kanila na tatanggapin ang lahat ng sisi, ang lahat ng kurakot at korupsyon upang mailayo lamang ang kinukonsidera o kinikilalang hari ng kurakot at korupsyon ng kasalukuyang administrasyon? Yung BICAM report, last year po iyan, noong 2024, na-discovery ho natin, in fact, nandyan pa, nakabinbin pa sa Korte Suprema, na napakaraming blanco. Bungi-bungi. Yung Bicameral Conference Committee report. Aprobado po yun. Pirmado ng Senado, pirmado ng mababang kapulungan, naging gab nga ho yung General Appropriations Bill. At nung naging General Appropriations Bill, na-discovery po namin
bago po yung aming limot ng larawan, wag ho natin kalimutan itong larawang ito. Bahagi po ito. Uulit-ulitin po natin. I will always refresh your recollection and your memory so that you will not be swayed by the fake news and false propaganda na pinapalaganap ng kasalukuyang Bongbong Marcos Jr. administration. So, December of 2024, pinag-aaralan daw masusi ni Bongbong Marcos ang panukalang budget. December na po ito. At makikita nga rito, syempre nandiyan pa rin yung mga kanyang, yung mga players po lahat ng ano yan ng korupsyon yan Tingnan po ninyo. Yung nasa dulo po, ito. Si Adrian Bersamin po yan. No? Kasali po yan. So malawak at laganap na korupsyon. So maraming blanco at napakita po namin sa inyo at ipapakita ko po muli sa inyo na wala pong pirma yung tinatawag na enrolled bill. Ito po yung kopya ng enrolled bill. Bakit po natin kinakailangan ulit-ulitin ito? Sapagkat kinakailangan mag-isip si Saldi, si Tambi o si Cheese. Isa sa kanila ang ihuhulog talaga ang gagawing scapegoat or maaaring silang tatlo. Depende sa tibay na lang ng kanilang pakikipaglaban. Tanong, handa ba silang tatlong magpakulong para lamang maprotektahan ang Haring Mandarambong? Pero ito makikita natin, walang hong pirma yung enrolled bill. Sertipikado po ito ng Legislative Archives and Museum Management Service. Sertipikado po yan. May pirma po yan. So ito, dito, wala hong enrolled bill. Mahalaga po yung enrolled bill para in case of discrepancy with the General Appropriations Act, meron pong basis for comparison. Titingnan mo yung naka-file dito sa Legislative Archives and Museum Management Services, yung kopya po ng enrolled bill. Yung kopya nga po doon hindi pirmado. Ibig sabihin, walang enrolled bill. Ngayon, pag walang enrolled bill, sino ang tumapos ng ating 2025 GAA? Kasi po doon talaga sumabog yung laganap, alamak at malawak na kurakot at korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos Jr. administration. Kita naman ninyo, nagre-review si Bongbong Marcos. Sinabi niya, wala daw siyang makitang blanco diyan sa General Appropriations Law. Wala talaga dahil ang blanco sa BICAM. Palusot na naman yan. Fake news king nga iyan. Fake news king yan. Kaya dapat yan imbitahin ng 2nd Infantry Division ng AFP sa kanilang gagawing Digital and Social Media Summit on Combating Misinformation and on Strengthening Public Trusts. Para hindi na siya nagre-report ng mga fake news kagaya ng fake arrest ni Zaldico. Ultimo, yung hepe ng Department of Justice, nagpupumiglas, gumawa ng bagong definisyon ng arestado, ng under detention, ng restricted ang paggalaw. Simple lang naman ang tanong is he under arrest? Is he arrested? Sasabihin pa may technical meaning ang arrest. Alam ho natin yan. Pag arestado ka, you are under arrest. You are arrested. You are deprived of freedom of movement. You are deprived of your liberty, whether permanently or temporarily. Or hindi ka talaga na aresto. Simple lang yung tanong, hindi po niya masagot. Bakit? Magmumukha po talaga na fake news king yung kanilang pinagsisilbihang Pangulo. So, nung lumabas na po yung pinagsamang sinumpaang salaysay, matatandaan po niyo yun. May kopya pa tayo nun. Si Bernard Tube, yung 16 na Marines, tatandaan nyo,
yung 16 na Marines at 2 from the Army. 18 po lahat sila. Yung naglabasan, si Bernard Tube at yung mga kasamahan niya. Pero bago po yan, huwag ninyong kalilimutan si Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, yung dating retiradong Marine Sergeant Orly Gutesa, bago pa yung 18 sundalo, yung 16 Marines plus 2, 18 po lahat sila, nauna po yung Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, sometime September of 2025, lumabas po iyan sa Senado. Yung surprise witness or surprise testimony na linabas ni Orly Gutesa. Sinong makakalimot na yung nagde-deliver sila ng basura? Basura ng pera. Yung kayamanan ng Pilipinas, basura lang ang tawag ni Saldico at ni Tambaloslos. Basura ng pera, dinedeliver nila diyan kay Saldico, diyan kay Martin Romualdez, at syempre, nung paglabas ni Orly Gutesa, yung sumabog na itong substandard at ghost flood control projects, sisingilin din natin kasi ang Blue Ribbon. Itong Blue Ribbon chairman, laging sinasabi, hindi raw pwedeng ipatawag si Martin dahil daw po sa interparliamentary courtesy. Tingnan mo, pagka sa merong issue ng pandarambong, kurakot at pagnanakaw, katakot-takot na kortesiya ang binibigay ni Ping Lacson. Pero tayong mga taxpayers, kayong mga hirap na nagtatrabaho, yung mga uring manggagawa, malapit na, May 1, araw po nyo yan. Hindi tayo binibigyan ng kortesiya ng isang senador na chairman ng Blue Ribbon. Pero kay Martin Romualdez, todo kortesiya. Dito nyo makikita yung double standard nitong chairman ng Blue Ribbon. At wag nating kalilimutan, hindi ba't si Ping Lacson ang nagpangalan doon sa kongresista, kayong mga taga-Oriental Mindoro, First District ng Oriental Mindoro, on record po ito. Nagbigay ng privilege speech si Ping Lacson at ginamit niyang poster boy ng corruption, poster boy ng ghost flood control projects at poster boy ng substandard infrastructure projects diyan sa First District ng Oriental Mindoro, si Congressman Arnan Panaligan. Sinulat ko na dahil lagi ko nakakalimutan, wag nating kalimutan. Itong poster boy ng korupsyon at kurakot na ginamit ni Ping Lacson, Congressman Arnan Panaligan. Wala pa rin kaso magpahanggang sa ngayon. Di ba? Kaya nung lumabas na si Gutesa, babalikan po natin yung 16 plus 2, yung 18 sundalong lumabas. Nung lumabas na po si Gutesa, nagkabuhol-buhol na rin po sila sa affidavit ni Robert Bernardo. Sinong makakalimot kay Robert Bernardo? Malaki po ang pagkakautang ng taong ito sa mamamayang Pilipino. Hanggang sa ngayon, hindi pa ho ito nagsosoli nung bahagi ng kanyang kondisyon para siya'y tanggapin sa Witness Protection Program. Ano po yung kanyang pangako? Kinakailangan po siyang magsoli ng 1 billion pesos now. Hindi nga po now, nung isang buwan pa yata o 2 buwan pa. 2 months, 3 months ago, meron po siyang undertaking na magsosoli ng 1 billion pesos. Si Atfilda Nicasio, good afternoon, watching here in Cebu, Cordova. Maraming salamat sa iyo. Atfilda Nicasio, si Alice Luisma from Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat. At si Antonia Paragele Panerio, watching from Kuwait, maraming salamat sa iyo. At si Ordilanyo Esfer, maraming salamat. Ganon din kay Richard John Benedicto, watching from Brunei, marami pong salamat. At si Erson
2682 watching from KSA. Marami pong salamat, ang daming nanonood. Marami pong salamat sa halos 1,500 live viewers po natin. So yung Robert Bernardo affidavit, para po matumbok natin yung Haring Mandarambong at ma-establish natin na naka-play na po sila, nakalatag na yung kanilang Oplan Save the King. Sino yung Save the King? Sino yung Haring Mandarambong? Ito nga po tinatalakay natin sa ating podcast ngayon gamit ang pinag-aralan natin mga affidavit, press statement, releases, at yung mga transcribed images from Saldico's official FB page and post. So bago po yan, para lang po masariwa natin, pakinggan natin uli si Saldico para po ibalik natin. Hindi po impeachment ang tunay na problema nating mga Pilipino. Ang problema po natin, massive corruption, looting of public funds at ang ating sadsad na ekonomiya. Maraming salamat po kay Ms. Cora Guidote. Akin pong linathala yung kanyang isinulat. Ms. Cora Guidote, ang kanya ay simple lang. At yan pinatunayan po ng halaga ng piso ngayong araw. Ang isinulat ni Ms. Cora Guidote, worst Philippine president, na-post ko po ito kagabi, worst Philippine president drove business confidence down to its lowest in 25 years. Grabe po yung findings based on the Business Confidence Index. Maganda po yung pagkakalatag ni Ma'am Cora Guidote sa kanyang isinulat, worst Philippine president. Of course, that is Bongbong Marcos, who drove business confidence down to its lowest in 25 years. And dahil nga po, worse po ito, habang tayo po ay nagla-live, pinadalan po tayo ng ating amigo na ito po ay dating bankero bago po siya naging kongresista. Maalam na kongresista lalo pa sa budgeting si Congressman Sid Ungab. Ang pagtiningnan po niyo yung publish rate ng BDO, yung BDO kasi ang ating pinakamalaking bangko, yung publish rate po ng BDO, ang palitan po ngayong araw, ang $1 mga kababayan, mga manggagawa, ang $1 ang halaga po ngayong araw ay 61 pesos and 45 centavos na. Kahapon po ito'y naglalaro lamang sa 60 at 30, hindi lamang, naglalaro na sa 60 pesos and 30 centavos. Ngayong araw, umabot po kanina based on BDO, again, based on BDO published rate, 61 pesos and 45 centavos na ang palitan ng dolyar kontra sa piso. At mayroon din pong ipinalabas ngayon na nagsara daw po ngayon at 61 pesos and 30. So baka may konting correction po bago po magsara yung tuluyan yung market. Pero umabot na po ang palitan ngayong araw ng 61. Awa-awa na po tayong mga ordinaryong Pilipino. Yung mga nasa lahi ng Haring Mandarambong, hindi po nila mararamdaman yan. Bakit? Sa dami ng ninakaw nila, mga kababayan, trilyong piso. So balik po tayo dito kay Robert Bernardo. Si Robert Bernardo, hindi rin niya mararamdaman yan. Bakit? Si Robert Bernardo, ginagawang star witness ng budol administration ni Bongbong Marcos. Bahagi ng kanyang pinirmahang Memorandum of Agreement, kinakailangan siya magsauli ng 1 billion pesos. Para siya ay maging bahagi ng Witness Protection Program. Ilang buwan na pong nakakalipas, nasaan na yung 1 billion? Sinasabi na napabalita na meron na daw mahigit 500 milyong piso o kalahating bilyong pisong naisauli na sa National Treasury. Nasaan ang pruweba? Nasaan ang pagpapatunay? Dapat yan documented. Kung may resibo, magpakita ng resibo. Kung may dokumento, magpakita ng resibo. Bakit? Pera po natin yan Inamin na nga nung Robert Bernardo na nagnakaw siya ng hindi bababa sa 1 bilyong piso. Paano niya inamin? Para sabihin mo magsosoli ka ng 1 bilyon,
Ibig sabihin yung malinaw at tahasang pag-amin na kumita ka, nagnakaw ka ng 1 billion pesos more or less. Hindi na po less ito, more than 1 billion. Bakit? Yun po yung kanyang undertaking. Nasaan na yung 1 billion? Kasi kung hindi po bumabalik yung 1 billion, dapat yan i-discharge na siya sa Witness Protection Program. Ano? Ang tanong po dyan, magkano na yung naisa sa uli sa ating National Treasury? Pangalawang tanong, asan na yung pruweba na nagsoli ka ng pera sa National Treasury? Kalahating bilyon, mahigit sa kalahating bilyon, nasaan ang pruweba? Pangatlong tanong, hanggang kailan yung kondisyon na kinakailangan niyang magsauli ng hindi bababa sa 1 bilyong piso para siya'y tanggapin at manatili sa Witness Protection Program? Bakit po mahalaga yung mga katanungang ito? No, ulitin ko ha, magkano na ang naisauli sa National Treasury doon sa kanyang pangako o undertaking na magsasoli ng 1 billion pesos? Pangalawa, kung may naisoli na, magkakano at nasaan ang pruweba? Baka naman nagsaoli ka pero hindi sa National Treasury. Baka naman yung pagsosoli mo, aregluhan lang ang nauwi, kaya hanggang ngayon, nasa WPP ka pa. Pangatlo, hanggang kailan yung grace period na dapat siyang hayaang mag-raise ng pondo, nandyan lang yan, hindi naman nagbabangko yan eh. Hanggang kailan na pwede siyang magsaoli ng 1 billion? Bakit po mahalaga yung mga katanungang ito? Sapagkat yung pagsusuoli ng pera, dapat po yan is a condition sine qua non or a condition precedent. Meaning, without the 1 billion pesos na ibinigay mo cash or cash and in the form of property kung anuman, dapat yan ang kondisyon bago siya tinanggap sa Witness Protection Program. Bago siya pinapirma ng Memorandum of Agreement sa pagitan niya at ng Department of Justice. Bakit dapat may say ho kayong lahat? Sapagkat yung WPP, pinakakain po natin. Yang taong yan na aminado at nag-confess ng umpisal na nagnakaw ng pera nating mga Pilipino. Nagnakaw na, nangako na magsasauli ng 1 billion, pumasok pa sa WPP. Pinapakain pa natin, protektado pa ho yan, may security pa yan. Lahat yan, ang gastos po niyan, gastos nating lahat. Tayo ang gumagastos diyan. Kaya mahalaga, nasaan na yung pera, magkano na isinuli nitong Robert Bernardo. Ano? Yung affidavit niya kasi mahalaga. Dito, itinuro niya, Saldico tumanggap ng 25% commission or rebate for every project, 25%. Kanya nga, di ba? Sino kay Saldico, kay Tambaloslos, at kay Chis Escudero ang handang magpakulong at akuhin lahat ng kurakot at korupsyon para lang masalba ang kinikilalang hari ng pandarambong ng kasalukuyang administrasyon. Dinalatag ko lang po yung mga nangyari in the past. So tinuro ni Bernardo Saldico, 25% commission, Maynard Ngo, 20% ng proyekto, amounting to 800 million ho lahat yung project na ibinigay ni Robert Bernardo kay Maynard Ngo. At yung 20% po nun nagkakalagang 160 million pesos. Ito pura yung project para sa Valenzuela City at Marinduque. Ano? Yung 800 million may rebate, nagsaoli si Robert Bernardo ng 160 million pesos kay Maynard Ngo. Para daw kanino? Kay Chis Escudero. Kaya po natin tinitingnan ito, ang only link ni Chis Escudero, hindi ko pinag-aabogadohan si Chis, base po ito sa dokumento. Ang only link base kay Robert Bernardo ni Chis Escudero ay itong Maynard Ngo. Tumanggap ng delivery kay Robert Bernardo, sinabi mismo ni Robert Bernardo, 160 million para sa kanyang rebate mula sa project for Valenzuela and Marinduque.
mga mamamayan ng Valenzuela at Marinduque. 160 million of the 800 million. Ibinigay ni Robert Bernardo kay Maynard Ngu. Ano? So malinaw dyan, putol yung Chis Escudero eh. Pero mamaya tatalakayin natin uli yung naging sulat naman, linalaman ng sulat ni Saldico papunta kay Bongbong. Naka-play po kasi sila. Importante po na maging mapagpanuri kayo at dito nakalatag po yung Oplan Save the King. Kinakailangan po nilang salbain ang Haring Mandarambong. Lahat po disposable. Disposable. Pero magdahan-dahan po tayo, maging mapanuri, baka ito'y bahagi ng isang budol script na naman at pagdating sa dulo, wala pa ring mananagot. Pinoprotektahan lang yung Haring Mandarambong. Yung affidavit ni Robert Bernardo, nandyan yung rebate niya, personally delivered kay Maynard Ngu. Binanggit to yung Commissioner Mario Lipana. Commissioner Mario Lipana, yung asawa po nitong Commissioner Mario Lipana, commissioner po ito ng Commission on Audit. Ito po siya, pakikita ko ulit. Ito rin po yung pumirma ng COA finding ng meron daw pong notice of disallowance ang Office of the Vice President, si VP Inday Sara. Samantalang pinangalanan siya ni Robert Bernardo na yung kinausap niya yung isang engineer ng First District Engineering Office ng Bulacan at napalathala din sa mga ilang social media sites, Rappler I believe, na yung asawa niya ay nakakulimbat ng bilyong pisong halaga ng proyekto. So binanggit din po yan ni Robert Bernardo, of course, Traiji Bulaybar, Nancy Binay. Si Nancy Binay, 15% daw ng proyekto ang hininging rebate. Hiningi daw po ito ng kanyang tao na si Carlene Villa. Carlene Villa, no? Base ito sa affidavit ni Robert Bernardo. Ngayon, nasaan na, bakit walang kaso yung Senator Nancy Binay? Hindi po dahil meron po tayong anything against Senator Nancy Binay. Kaya lang tinitingnan ko, dapat po patas. Kung si Chis Escudero ay kinasuhan dahil tumanggap ng rebate, si Maynard Ngu na nagpakilalang sugo ni Chis Escudero pero hindi nakaharap si Chis Escudero, may kaso po yung Chis Escudero. At kung base lamang doon sa naging kwento ni Saldico na si Chis daw ang nagpatanggal ng 74 billion mula sa PhilHealth, para pong naka-play po talaga sila na meron at merong gagamitin, meron at merong ilalaglag. At mukhang pinagpipilian kung si Saldico, si Tambaloslos o si Chis Escudero. Si Saldico lamang. Bakit? Umiskierda ho eh. Nagpakalayo-layo na, tumakas na, lumayo na. Fake news nga. Si Bongbong mismo na nagpakalat ng fake news dahil arestado na raw si Saldico. Yung pala, sinabi mismo ng kalihim ng Department of Justice, wala na po sa Czech Republic, wala na sa Czech territory si Saldico. So, dapat yan imbitahin ng AFP, 2nd Infantry Division sa kanilang isasagawang Digital and Social Media Summit on Combating Misinformation. O paano nyo ngayon tatratuhin kung yung mismong nagpapakalat ng misinformation ay ang inyong Commander-in-Chief. So si Nancy Binay, meron pong humarap sa on her behalf, Carlene Villa. Bakit si Nancy Binay hanggang ngayon walang kaso? Yung Carlene Villa, yun lamang po yung dumiga na 15% ang gustong rebate para daw kay Nancy Binay. Base sa affidavit ni Robert Bernardo, personal siya naghatid ng 37 million pesos kay Nancy Binay sa isang tahanan sa lungsod Quezon, sa Quezon City. So ang dumiga, si Carlene Villa, trusted personnel ni Nancy Binay, ang gusto ni Senadora, 15%. Hinanda ni Robert Bernardo
tangan-tangan ng 37 million pesos in cash, hinatid niya kay Nancy Binay sa isang tahanan sa lungsod Quezon. Bakit hanggang ngayon ni hindi man nalagay sa investigation itong si Nancy Binay? Kaya lang po natin binubuo itong mga kwento na tila ang layunin ay isalba ang Haring Mandarambong. Balik na po tayo kay Bernald Tube. Si Bernald Tube, yung pinuno po nung 18, yung 16 Marines plus 2. Dami niyang pangalan binanggit. John Paul Estrada, Mark Tiksay, lumalabas din yung tao ni Tambaloslos, si Ponyong Gabunada. Itong mga ito, itong Ponyong Gabunada, hindi pa rin ito naiimbestigahan. Hindi pa rin ito nakakasuhan. Kaya magdahan-dahan po tayo doon sa drama ng mga salitaan ni Ombudsman Boying Remulla at ni Tambaloslos. Drama po ito hanggat hindi kinakasuhan. Yung mga prominenteng may prominent role in the proliferation of this widespread corruption. Kagaya ng Ponyong Gabunada. Walang kaso po ito ha. Hanggang ngayon, empleyado ito diyan sa mababang kapulungan. Nasaan na? Nalagay din ba sa freeze order yung units 8 and 9 ng Polo Club Townhouse? Di ba dito yung katayan ng pera? Yung unit 8 and 9, diyan nagpapamiting si Tambaloslos. Yung unit 8 nakapangalan, I think, kay Martin Romualdez. Yung unit 9, kanino nakapangalan? Binanggit na ito sa napakaraming affidavit. Affidavit ni Orly Gutesa, affidavit nung 18 sundalo, 16 Marines plus 2. Hindi, ito ba'y nakasali sa freeze order? Sino ang may-ari? Ang dali alamin ito eh. Makati lang yan eh. Tatawagan mo lang yung assessor's office ng Makati City. Not unless meron nga hong kuntsabahan na. Walang kaso si Nancy Binay, wag mo rin pangalanan kung sino may-ari ng Unit 8 and 9 ng Polo Club Townhouse. Ano? Meron bang freeze order yan? Kasi nagpapasikat to yung tanggapan ng ombudsman na may freeze order daw. Tanong, yung number 14 Nara Street, South Forbes Park, ito ba'y may freeze order din? Number 14 Nara Street, yung units 8 and 9, yung mga may-ari on record, nalagay din ba sa freeze order yung kanilang account or bank accounts? Si George Garcia ng Comelec, pinangalanan din ito doon sa affidavit ng 18 Marines. Bakit mahalaga yung affidavit ng 18 Marines? Sapagkat bumuo ng kaso ang ombudsman gamit ang testimonya ng 18 sundalo. Ibig sabihin, mayroong credibility yung affidavit pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 sundalo para bumuo yung ombudsman ng kaso. Kung bumuo ka ng kaso laban kay Martin Romualdez, bakit hindi ka bumuo ng kaso laban kay George Garcia, yung chairman ng Comelec? Bakit kanyo? 4 na maleta ang tinanggap nito mula kay Zaldico nung sila'y nagtagpo sa Midas Hotel. Basis, the same affidavit that the ombudsman used in building up a case against Tambaloslos. So dito nakikita natin, sarswela pa rin hanggat hindi kinakasuhan lahat ng binanggit doon, kalokohan po ito. Ano? So tingnan natin yan. Yung affidavit din ni Curly Discaya, di ba huwag natin kalilimutan yun. Yung paragraph 39, I believe, ng affidavit ni Curly Discaya. Pinutol po yun nung babasahin na eh. Ano po nakalagay? Paragraph 30. Ang nakalagay po roon, paragraph 30, WH Region 1. Mga binanggit po ni Governor Chavit Singson sa presscon na mga projects at license ay hiniram lang po sa amin. Yung Curly Discaya po ang nag-affidavit nito ha. I have to refresh your memory para hindi po tayo pare-pareho mabudol. Huwag po kayong lalayo sa issue ng korupsyon. Singilin natin ng full accountability si Bongbong Marcos.
No? Hindi po namin alam kung sinong mga politiko ang gumagamit. Sa prosesong ito, si R.D. Ronel Tan lang po ang kausap ko din sa area ng Ilocos Norte. Nagtatawagan lang po kami lagi kung anong project ang sasalihan at mananalo sa bidding. Nagtitiwala na lang po ako at na-award naman po siya. Dito po sa cellphone number kong ito kami lagi nagtatawagan. So yung Curly Discaya, lagi nagtatawagan with R.D. Ronel Tan ng Region 1 DPWH. May kaso ba ito? Naimbestigahan ba ito? Bakit? Kasi Region 1, Ilocos Norte ang binanggit. Madidiscover yung Ghost Project at substandard projects dyan sa Ilocos Norte na ipinalabas na ng GMA News, GMA 7 News, na ang nag-report pa ay si Ginoong Emil Sumangil at ang proyekto, yung project proponent ay si Sandro Marcos. Kailangan po buo yung kwento eh. Hindi pa pwedeng maglalaglag lang ng mga malalaking personalidad upang sa katuparan yung Oplan Save the King, isasalba nila yung Haring Mandarambong. Ano? Ngayon, tuloy na po tayo sa sulat naman ni Saldico kay Bongbong Marcos. Base po ito doon sa transcribed images sa kanyang Facebook post. Ano, transcribe po na may kopya po tayo para meron din ho kayo. Dito, pinangalanan niya, Adrian Bersamin, Mina Pangandaman, Traigib Olaybar. Tanong, inimbestigahan ba ni minsan si Adrian Bersamin ng Ombudsman? Si Mina Pangandaman, inimbestigahan ba ni minsan ng Ombudsman? Si Traigib Olaybar, inimbestigahan ba ni minsan ng Ombudsman? Baliktarin natin. Habang busy na mamasyal sa Czech Republic ang DOJ Secretary, napatawag na ba niya ni minsan si Adrian Bersamin? Si Mina Pangandaman, napatawag ba ng DOJ? Si Traigib Olaybar, napatawag ba ito ng DOJ? Dahil nga base dito sa liham at yung video ni Saldico, kanyang sinabi niya 100 billion pesos a year ang insertion ni Bongbong Marcos. Saldico po iyan ha, Saldico. Para lang po meron tayong pagpapasariwa sa inyong mga alaala, pakinggan niyo po muli si Saldico. Noong November 2024, habang nasa proseso kami, pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin, si Yusek Jojo Calis. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At napapagalitan si Speaker Martin ang Pangulo mula sa Siyempre hanggang November. Inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BPM. Ayon pa kay Yusek Jojo, na ipaalam nito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang mag-ahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 13 Tamari Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Calis dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 13 Tamari Street para gamitin bilang bansagan at ipakita mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Calis sa number 20 Tamari Street, South Forbes Park. At sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli ako nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Calis pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1
billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera. Kasama ang aking driver at mga tauhan. At ito ay parte sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halaga 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin si BBM. Martin Romualdez. Ano ho? Tungo na po tayo dito sa naging statement naman ni Martin. Dito sa statement ni Martin, malinaw po dito, 2 tao lang, sabi niya, and I quote, 2 people were instrumental in making those budget decision. Si Chis Escudero and Saldico. Malinaw po yan. Binanggit po yan ni Martin Romualdez. Dito po sa page 3, dito po. Ayan o, yung naka-highlight. No, sabi niya, 2 tao lang ang talagang may kinalaman pagdating sa budget decision. Sino yan? Chis Escudero at Saldico. So dito natin makikita, umiikot lang sa kanilang 3. Sino kina Saldico, Tambaloslos o Chis Escudero? Ito po yung 1 trilyong pisong tanong kung sino sa kanilang 3 ang handang magpakulong. Ano ho? Sino sa kanilang 3 ang handang magpakulong at aminin ang lahat ng kurakot at korupsyon ng non-bailable na kaso ng pandarambong upang pagtakpan ang kinikilalang hari ng kasalukuyang administrasyon. Bumuo na po kayo ng inyong sarili ninyong pananaw o opinyon. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, hindi po kinakailangan na parehas tayo, hindi po kinakailangan sang-ayon kayo. I welcome dissenting views, dissenting opinion, dissenting views at dissenting voice dito po sa ating pahina. Subalit, tandaan po ninyo, unang inihulog si Saldico. Sunod na itinapon sa ilalim ng bus si Tambaloslos. At ngayon, si Chis Escudero naman ang itinambong sa ingrandeng sarswela o produksyon sa kaso ng pandarambong. Ano? Upang iiwas at huwag makasuhan si Bongbong na siyang tunay na salarin sa trilyong pisong kurakot at korupsyon. Subalit, kagaya po ng sinabi ko, huwag ho tayong magdiwang. Maging mapanuri, dahan-dahan, maging marahan, huwag mahulog sa kanilang patibong. Hindi pa tapos ang issue ng anomalya sa flood control corruption sapagkat, tandaan po niyo ito hindi pa napapanagot si Bongbong. Si Bongbong na siyang tunay siya po ang tunay na nasa likod ng pinakamalaking kaso ng pandarambong sa kasaysayan ng Pilipinas. Dinaig niya yung kanyang ama. Kanya yung ating pong patuloy na pagbabantay, paghingi ng transparency at accountability ang ating hiling ikulong si Haring Mandarambong. Kayo na po ang mag-analisa saan patungo itong mga salitaan nila na naglaaway kunwari yung magpinsan, dahan-dahan po tayo dyan. Hanggat hindi sila nakukulong, kagaya ng sinapit ni Bong Revilla, bantayan din natin yan. Baka drama lang yung pagpapakulong kay Saldico, kay Martin at kay Chis. Tingnan lang ninyo. Pero, ang 1 trilyong pisong tanong nga, sino kay Saldico, kay Tambaloslos at kay Chis Escudero ang handang magpakulong sa ngalan
ng pagtatanggol sa Haring Mandarambong. Kung ako naman sa kanila, lalabas na ako, sasabihin kong katotohanan. Si Martin Romualdez biglang tumahimik. Sinabi niya, nakiusap siya, diretso sa mamamayang Pilipino, ilalantad daw niya yung kanyang nalalaman. Mula nang siya'y lumabas hanggang sa ngayon, tahimik. Si Chis Escudero, ever since nung huli niyang privilege speech, tumahimik. So tingnan natin kung nasaan ang kanilang puso sa labang ito, sila ba'y papanig na sa mamamayang Pilipino o ito nga po ay bahagi ng engranding planong Oplan Save the King, Save their Haring Mandarambong. Ano? So maging mapanuri, dahan-dahan, maging maingat, huwag po tayong sasabay sa mga maling propaganda. Proven na po yan, hindi pwedeng itanggi ng pamahalaan na si Bongbong Marcos ay purveyor ng fake news. Bakit? Hindi nila pwedeng itanggi na siya ang nagpakalat ng fake news na arestado si Saldico. So malinaw yan, gumagawa sila ng sarili nilang bokabularyo. At dagdag ko lamang, nagsampa na rin ng kaso laban kay BSP Governor Eli Remolona. Ito nga po yung pinag-usapan natin ng isang live. Violation po ito ng RA 9160, yung Anti-Money Laundering Law, RA 9160, na amyenda na po ito ng RA 11521. At ang na-violate po ron, ang linabag po roon, yung Section 8-A, yun po yung nagpalakas talaga pagdating sa information security and confidentiality. Absolute po yun, hindi mo pwedeng ibuyang-yang yung bank records, bank details, bank transaction. Kaya naman, ang halaga ng piso, bagsak. 61.45 po kanina, base po sa hanggang ngayon. 61.45 pag titingnan po ninyo yung published rate ng BDO. Ang palitan po ng piso kontra dolyar, ang isang dolyar ay 61 pesos and 45 centavos na ang halaga. Bakit? BC ang BSP sa pangingialam at pamumulitika diyan sa impeachment, sa huwad na impeachment, nagpapagamit. At bago tayo magpaalam sa inyo, pakikita ko lang muna, sariwain natin muli. Pakinggan niyo po muna. Ito po yung pinuno ng House of Representatives Committee on Injustice. Hindi po magyayari without the leadership of the Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi ko sinasabi sa inyo, kung bakit bumabag nyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District, it is because of our dear Speaker. So once again, let me say, kaya dahil speaker, speaker. Malinaw po yun. Kanya dito makikita mo statement ni Martin Romualdez, 2 tao lang daw ho ang may pananagutan pagdating sa budget. Chis Escudero and Saldico. Pero narinig ninyo yung naging pahayag ng tao niya. Di ba? Si Luis Tro. Lahat talaga dahil daw kay Martin Romualdez. So naghuhugas kamay, mag-ingat po kayo. Baka tayo ay mapaglaruan muli, mabudol ho tayo. Maging mapanuri, mga kababayan. Muli, maraming salamat sa inyo pong pagpapahintulot sa akin. At ako po'y pinapasok ninyo sa inyong mga tahanan, sa inyong opisina, sasakyan, kung nasan man po kayo. Maraming salamat po sa mga sumali sa atin sa live. At sana po patuloy kayong mag-like, mag-react, mag-comment, mag-share. Napakahalaga po yan sa Facebook at mag-follow. Ganon din po sa YouTube. Sana po'y patuloy kayong mag-like, mag-react, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa YouTube.
Maraming salamat po. Haring Mandarambong, Oplan Save the King. Huwag po tayong magpapalinlang maging mapanuri. No? Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino Abogado Maisog. Magandang gabi, magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat.